O, anong English ng lalaki? 1 plus 1. 8 plus 3. O, eto, anong shape na ito? Pag yan, Mat, mahirap yan eh. Isa ba kayo sa nagsasabing ang hirap ng math? O kaya naman nag-iisip na ang math ay isa sa pinakamahirap na subject? Well, by the way, I am Lani Grace P. Solayaw from the Group 3. And today, may i-share ako sa inyo na isang paraan para mapadali na lang sa atin ang pag-aaral at pagtuturo ng math. Ngayong araw na ito ay pagsasamahin natin ang creativity at math. Creativity. Mahalaga ba ang creativity? Oo naman. Dahil dito, napapalawak natin ang ating imahinasyon. Pwede natin maipakita ang ating creativity sa pamamagitan ng dramatic play, pagsayaw, pagkanta, pagkukwento, o storytelling, at maraming pang iba. Meron kaming ipapanood sa inyo na kung saan sasamahan natin ang creativity, ang math. O, Teacher Ernaline, it's your turn! Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Ernaline at ako ay may kukwento sa inyo. Na-chat na magugustuhan ninyong lahat. Gusto niyo na ba itong marinig? O siya, sige, kung ganon. Halina't simulan na ang kwentong pinamagatang ang magkakapatid na hugis ni Giselle H. Alemania. Sa barangay ng Bigaa, makikita at naninirahan ang magkakapatid na hugis. Sila ay sina Bilog, Tatsulok, Parisukat, Parihaba, at Biluhaba. Isang umaga, habang sila ay nagkukwentuhan sa kwarto, ay naisipan ni Bilog na sila ay maglaro. Mga kapatid kong hugis, nais nyo ba tayo na maglaro? Ano naman ang lalaruin natin? Madali lang. Mag-iisip lang tayo at iguguhit natin sa papel ang iba't ibang bagay na kapareho ng ating hugis na makikita natin sa ating kapaligiran. Aba, mukhang masaya yan ah. Paano malalaman kung sino ang mananalo? Kung sino ang may pinakamarami na naiguhit ay siya ang panalo. Ano naman ang magiging premyo ng mananalo? Madali lang yan. Si Inay na ang bahalang magbigay ng premyo sa mananalo. Simulan na natin ang paglalaro. Meron lang tayong 10 minuto upang makapagguhit ng mga bagay na katulad ng ating hugis. Makalipas ang 10 minuto, Tapos na ako! Ako na ang mauuna. Ito ang 4 na naiguhit ko na katulad ng aking hugis. Panyo, kahon, unan, at tinapay. Ito naman ang mga bagay na katulad ng aking hugis. May 3 bagay akong naiguhit. Pizza, hanger, at pakwan. Ako naman! Narito ang 5 bagay na tulad ng aking hugis. Orasan, bola, gulong, singsing, at holen. Narito naman ang 3 bagay na katulad ng aking hugis. Itlog, pinya, at lobo. Ito naman ang 4 na mga bagay na katulad ng aking hugis. Telebisyon, mesa, kabinet, at pintuan. at dahil si Bilog ang may pinakamaraming naiguhit katulad ng kanyang hugis, siya ang nanalo sa kanilang laro. Inay, ano po ang aking magiging premyo? Kasi po ako po ang nanalo sa aming laro. Dahil lahat kayo ay mahuhusay, lahat kayo ay may premyo. Tara na sa pagkainan at naghihintay na ang inyong premyo. Masarap na almusal ang para sa inyong lahat. Oh, na-enjoy nyo ba ang pakikinig sa ating kwento? Mainam kung ganon.
ating ngang muling isa-isahin ang mga hugis na nabanggit sa ating kwento. Bilog, parisukat, parihaba, tatsulok, at biluhaba. Sana ay palagi ninyong maalala ang mga hugis na ating binanggit ngayong araw. Muli, ako si Teacher Ernaline at salamat sa inyong panonood. Thank you, Teacher Ernaline. At bilang pagtatapos, hayaan nyo na ipakilala ko ang bawat members ng Group 3 at ano-ano nga ba ang ginanapan ng bawat isa sa naging kwento. Si Miss Alimony Cordova bilang si Bilog, Miss Rochelle Banayag bilang si Parihaba, Miss Jana May Tangonan bilang Tatsulok, Miss Ernaline Limada bilang Inay, at ako naman bilang Parisukat at Biluhaba. Sana ay marami kayo natutunan sa aming presentation. Maraming salamat sa inyong pakikinig